Sinabi din ni Mark Miller guys na ide-deport nila yung mga tao guys na ayaw umalis ng Canada, no? Or yung mga walang proper visa na nag-o-overstay dito. Grounds din yon for deportation. Pasok na mga boys. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So guys, nagalit na talaga Nagagalit na talaga ang Canada, no? So talagang pinapakita na nila ngayon na meron silang pangil din, no? Kasi guys, for the past years, 'di ba? Yan yung isa sa mga comment ng mga permanent resident dito, yung mga citizen dito, bakit daw masyadong mabait daw ang Canadian government, no? Bakit daw hindi sila mag-deport ng mga tao na hindi naman eligible to stay here, 'di ba? So ngayon guys, meron tayong nabasang news, no, na talagang they are really pushing for deportation guys at or removal nung mga hindi eligible na nandito talaga sa Canada, no. Kung matatandaan nyo guys, for the past years merong naging issue dun sa pagpa-file ng refugee, no, or nung asylum. Sa tingin ko naman kasi medyo na-abuse talaga yon, no. Kasi guys, ang nagiging sistema nung iba, no, lalo na guys sa international student pathway, pag nakikita nila na malapit nang mag-expired yung kanilang visa at wala pa silang makitang means to be permanent here or makakuha ng mga work permit, ganyan, no, rather than umuwi, nagfa-file sila ng asylum or nagfa-file sila ng refugee claim, 'di ba? Kasi again, dun sa mga knowledgeable po, no? Correct me if I'm wrong, pero ang pagkaka-research ko kasi guys is pag nag-file ka ng asylum, hindi naman agad 'yan mag-grant, no? So, ang mangyayari habang naka-apply ka at chine-check, 'di ba, yung case mo, pwede ka magstay dito sa Canada, 'di ba? So, yung iba umaabot ng taon, 'di ba? So, nagkakaroon ngayon sila ng opportunity and chances na magstay dito rather than umuwi, at nakukuha pa rin nila guys yung mga benefits, 'di ba? Kahit na nag-expired na yung primary nila na visa once na nag-apply sila ng asylum. So, yun yung parang loophole, no? Yan. So, yung iba naman, again, hindi ko po nilalahat, no? Yung iba naman, kinda in-abuse talaga yung process na yun, no? Yung loophole na yun. Kaya din ang daming nagagalit, guys. So, parang 2023 pa yun or 2022 yung talagang maraming nagrereklamo na yun nga, na-abuse nila yung process. Kaya din guys, dun din sumama yung image ng international student visa or pathway dahil dun sa mga taong gumagawa ng ganon. Pero hindi naman natin nilalahat, no? Based dun sa article, Canadian immigration is really pushing for those people na hindi proper yung claims, no? So ngayon na nila nakikita talaga na marami silang ide-deport doon sa category na yon, no? Yung sa mga nagfa-file ng asylum na hindi naman talaga legitimate at hindi naman talaga kailangan ng asylum claims. And for me, that is really a good news. Yung deportation numbers ngayon is related or nakalink doon sa numbers or yung pag-spike or yung pagdami ng mga claims ng mga nag-a-asylum. At based doon sa numbers, no guys, nakakagulat lang na every month guys, ang natatanggap nila na asylum case is 19,000. So parang imagine everyday, no? Yung numbers na yon. Kaya siguro they are really looking
into it kasi parang hindi nagko-connect, no? It doesn't make sense na meron kang ganong numbers na 19,000 every month. Kaya guys, sinasabi natin noon, 'di ba, na huwag kayong magpapakampante, no? Yung sa mga gumagawa ng kalokohan dito sa Canada, hindi po porke nakalusot si isa or si Juan, makakalusot ang lahat, 'di ba? Huwag kayong gagawa ng something kasi guys, imposibleng hindi po matrace yan, no? Na sa ganda ng technology natin ngayon, sa pagka-advance ng technology natin ngayon, may mga footprints yung mga yan na pwedeng i-track ng immigration kung kayo ba talaga is genuinely pumasok sa isang process, no? At pag nakita nila na talagang dinaya mo yung sistema or hindi ka naman talaga genuinely nangangailangan ng asylum or ng refugee, ganyan po ang pwedeng mangyari, right? And hindi lang to guys para dun sa mga nag-file ng asylum case or yung mga refugee claims, no? Sinabi din ni Mark Miller guys na ide-deport nila yung mga tao guys na ayaw umalis ng Canada, no? Or yung mga walang proper visa na nag-o-overstay dito. Grounds din yon for deportation. Ayan. So talagang naghihigpit sila ngayon guys, no? So yung mga walang visa guys or yung mga walang proper visa dito sa Canada, I highly suggest guys, mag-isip-isip kayo. Better, you go home and then probably kung talagang gusto nyo dito sa Canada, di ba? Di hanap kayo ng ibang channel or ibang pathway na talagang legal at makakatulong sa inyo na talagang makapunta uli dito sa Canada, no? Huwag nating ipilit na papasok kayo sa hindi tama kasi guys, makakaapekto talaga yan sa inyo in the future, no? Based din dun sa article, pinapakita guys ng Canadian government na they are serious about this thing, no? Kasi last year guys, they pledged $30 million na gagamitin nila in 3 years, no? Para talagang i-deport yung mga taong kailangang i-deport. Makikita mo na popondohan talaga nila, no? Na para talaga hanapin yung mga tao na hindi naman talaga supposed to be nandito sa Canada. Alam nyo guys, sa mga nangyayaring to, no? It's actually a positive note din para sa Canadian immigration, no? Kasi nakita nila yung mga loopholes, nakita nila yung mga pwede pang i-improve, 'di ba? Yung mga bagay na pwede pa nilang i-enhance sa kanilang system, no? So kahit na may mga negative na ganito, I would say meron pa rin siyang naitulong, no? For a change, 'di ba? Kasi kung hindi nangyari lahat ng ito, yung sa mga sobrang pumasok na mga international student or yung mga TFW, yung mga nagpa-file ng asylum na mga ganyan, hindi nila makikita agad na they need to change something, no? They need to improve the system and the rules and regulation of the Canadian immigration. So, tingin ko, yun yung naging positive, no? So ako guys, personally, natutuwa ako dun sa mga change na ganito, no? Pero syempre, nakakalungkot dun sa mga kababayan natin na mapapauwi, di ba? Pero again, huwag niyong iisipin agad guys na it's a failure, no? For me, yung mga natatanggap natin ng mga negative like this, meron niyang purpose, no? And for me, it's not really a failure. It's kinda diversion, guys, no? Para dun sa mas successful at mas positive pa na pwede nyo makuha. Baka kasi hindi talaga para sa inyong Canada, di ba? Baka
meron palang naghihintay sa inyo na mas magandang country. So, but the bottom line is, guys, huwag kayong gagawa ng something na mali. Huwag kayong gagawa ng something na illegal. Right? Always choose to do the right thing. Okay? So, yun lang, guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!